Kaalmusal ko niyan, magpahinga lang po ako ng konti. Yan po, maglakad-lakad na po ako nun sa labas, magkainit, or minsan kasama ko pa yung mga anak ko. Ang gustong-gusto ko lang na ulam nung dati, mas gusto ko pang mag-ulam ng mangga. Yung mga ganyan, mangga, saging, yan, saging na pinipilit ko na kumain yan. Basta every 3 hours kumain po kayo. Huwag sobra, huwag naman masyadong konti. Ngayon guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, paki-like, paki-share, paki-comment po. Kung may maaari kang maitanong tungkol sa anxiety, pwede nyo po akong message. Pwede nyo po akong PM direct po sa aking FB or sa aking FB page. Siguro mayroong iba talaga na hindi ko nare-replyan, tapos nagtatampo, nagsasabi ng hindi maganda. Siya na po kayo. Kaya ngayon pa lang humingi pa ako ng paumanhin kung hindi ko man ng iba nare-replyan. So sobrang dami po kasi maraming tumatawag, maraming nagtitext, maraming nagpi-PM sa akin, maraming nagme-message sa FB page, may naasikaso pa ako. Kahit yung sa GC nga, medyo hindi na ako nagiging active gaano kasi nga sobrang dami po na ginagawa. May trabaho pa po ako, may mga pinagkikita ang iba. Siyempre, alam mo naman, diskarte yan sa buhay. Kaya yun po, sana po maintindihan niyo po ako. Hihingi pa ako ng paumanhin sa inyo. May everyday routine nung may anxiety pa po ako. Ito po, unang-una, kagising ko pa lang yan, siyempre, nandun na yung pray talaga agad. Pray talaga, unang-una. Pasensya na po kayo, medyo matagal po, medyo maingay po pala. Kasi magulo dito sa lugar namin, maraming makukulit, maraming maingay. Kaya yun po, tingnan nyo, may mga pupok-pok, may mga, diba? At sana maintindihan nyo po ngayon sa aking ipapaliwanag. Yun po ang una-una kong ginawa. Basta pagkagising, mag-pray talaga, yun ang number 1. Tapos, pag alam ko ng pag-aalmusal po ako. Pagka-almusal ko niyan, magpahinga lang po ako ng konti. Yan po, maglakad-lakad na po ako nun sa labas, magkainit, or minsan kasama ko pa yung anak ko, kasama yung mga aso. Yun ang ginagawa ko. At least kasi, pag ginawa mo yung mga ganong routine, medyo nare-relax yung isip mo, medyo nalilibang ka lalo na pag sa labas. Pero may time na kasagsagan ko na yon, may time talaga na medyo nahihirapan pa rin ako kasi may mga nararamdaman yung hilo, nandun yung hilo, sakit ng dibdib, at saka sama ng pakiramdam nandun. Pero tinatalo ko yon. Ang gusto ko malibang, ang gusto ko magagawa ko yung gusto ko. Yung painit ako, yan, maglakad-lakad ako dyan, minsan tatakbo-takbo ako. Yun ang ginagawa ko. Kahit alam ko na hirap ang sitwasyon ko, hirap-hirap ng pakiramdam ko, pero nagagawa ko po yun na gawin. Ang mga yan, yung mga routine na yan, nagagawa ko po yun. Pagkatapos ko yan, siyempre ako, gusto ko magpahinga lang muna, relax. Pero wag po kayong magkulong sa kwarto nyo, lalo na pag may nararamdaman. Kasi pagkatapos mo magpapawis, maglakad-lakad dyan, pagdating mo na naman sa bahay, mahihilo ka na naman nun. Medyo may mga nararamdaman naman pagkakaiba. Yun, tuloy pa rin sa gawain. Kahit medyo hirap, sige lang, huwag ka lang magpapa-apekto. Isipin mo, huwag kang magpapa-apekto sa mga sintomas para mas magawa nyo po yung gusto nyo at maibsan po yung mga iniisip nyo. Kasi una-una, bago ka palang lumabas, iisipin mo, baka may atakihin ka doon, atakihin ka sa puso doon kasi hirap ka huminga, baka naman mahimatay ka doon. Ganun nagkagad ang iisipin mo pag nasa labas ka. Pero ako wala, naiisip ko man yan, pero hindi ako nagpapa-apekto. Diretso lang ako, sige, papawis ako hanggang hubarin ko yung damit ko, ituto ko yung likod ko sa araw, mas maganda. Yun po, tapos sa pagkain naman, pag-aalmusal na yan, sa pananghalian, pinipilit ko na kumain yan. Basta every 3 hours kumain po kayo. Huwag sobra, huwag naman masyadong konti. Ang importante, makakain po kayo ng sapat, tama lang. Yun po ang gagawin nyo. Kung may mga iniinom, kagaya umiinom ako ng mga malunggay juice, nagagawa ko rin po yun pagkatapos ko mag-exercise. Tapos, siyempre ako nagpapahinga naman talaga. Papahinga lang ako na yan. Pag nagpapahinga ako nung dati, ginagawa ko yung routine ko na ginagawa. Nanonood pa ako ng mga sa video. Mga ganito, may mga anxiety, nanonood pa ako. Basta yung may pakinabang na video, hindi yung may iba kasi may mga nababanggit na video kung ano-ano dyan sa video nila na maaari mong ikakatakot. Kaya iwasan mo po yun. Mas maganda mong gawin, manood ka ng mga video na nakakatulong talaga sa iyo. Yung maibsan talaga yung takot mo, magiging maganda pakiramdam mo, totoo po yan. Kailangan yun ang gagawin mo.
Tapos yan, sa hapon naman, sa merienda ulit. Mamili po kayo ng merienda na magiging maayos siya, banana Q. May banana Q pala guys na yung tubig lang yung ginagamit, hindi mantika. Mas maganda po yun. Tapos tinapay, yun. Ako dati kanin talaga kahit merienda Kaya nabubusog talaga ako. Yun, at saka bago naman magabi, minsan kasi noon ang nangyayari sa akin. Pagdating ng hapon, dun lagi sumasama yung pakiramdam ko. Pero buong araw masama talaga ang pakiramdam ko. Pero mayroon talagang hapon na grabe talaga yung sama. Yung parang tipong nagpapatakbo ako sa ospital kahit gabi na mga ganon. Mahirap po yun. Nagpapatakbo ako sa ospital, pa-ER ako kasi sobrang sama ng pakiramdam mga ganon. Ang ginagawa ko dyan, nung huli, hindi na ako nagpapatakbo Kahit sobrang sama ng pakiramdam ko, hinahayaan ko na lang siya. Sabi ko, sige, hindi naman ako mamamatay Tingnan mo, nagiging okay lang ang pakiramdam ko. Ganun lang. Basta lagi lang i-relax yung isip ninyo. Lagi nyong isipin na kaya ninyo. Lagi mong isipin na walang mangyayari sa'yo. Para ang lakas ng loob, mangingibabaw. Kasi, konting nararamdaman, iindahin mo, wala. Tatakot ka. Mas lalo ka mahirapan. Ako nga, parang mamamatay na talaga. Sabi ko, hindi ako magpapatakbo sa ospital. Ilang beses na nangyari sa akin to Hinahayaan ko na lang. Sige lang, tuloy lang ako sa ginagawa ko. Diba, ganun lang. Tapos, pag sumumpong naman ulit, ganun na naman ang iniisip ko. Basta ako, kaya ko to. Hayaan ko lang. Mag-haplas-haplas lang ako. Basta lagi ka lang may panghaplas nun. Kasi yung pang-plus gaan ang pakiramdam nyo, nakaka-relax ng isip nyo. Marami ako nun. Lagi ako may bag nun dati, katingko, white flower, moringa. Yung isa, yung Vicks, meron din po ako nun. At saka Epicacent, yan talaga. Yan lagi ang pinagdadala ko ng mga haplas. Kahit saan ako magpunta, yan. Ganun kasi nung hindi pa ako ganong nakakalayo, nahihirapan din ako nun na lumayo, pero at least nalagpasan ko yun. Basta ganun lang ginagawa ko lagi. At saka pa yung mga routine ko sa pagkain guys, at saka sa inumin iwasan nyo po, kape, lahat. Mga energy drinks, iwasan nyo. Tubig lang talaga, mag-water therapy po kayo. Yun ang gagawin nyo sa araw-araw. Tapos, wala pa kasi ako nilistang, hindi ko kasi sinamarize yung mga dapat kong sabihin dito Mas maganda kasi yung naiisip ko talaga, basta ginawa ko dati. Sa ulam, pag kumain kayo, ang gustong-gusto ko lang na ulam nung dati, mas gusto ko pang mag-ulam ng mangga. Yung mga ganyan, mangga, saging, saging na natundan. Ganyan yung mga inuulam ko. Tapos, nagagatas ako, timpla ko ng swak. Yan lagi, basta laging ganun ang ginagawa. Iwasan nyo muna yung mga pagkain na mga nakaka-trigger sa inyo. Bisyo, wala. Tigil, bisyo, tigil. At saka, sa tanghali pala, pilitin nyo na makapahinga kayo, makatulog kayo. Sikapin mo na makatulog. Kung pilitin makatulog ka kasi iniisip mo hindi ka talaga makatulog. Gusto mo matulog, hindi ka talaga makatulog. Ganun. Lalo pa yan pag sa tanghali dati na natutulog ako, may time yun na nagigising ako bigla, kabang-kaba. Tapos sobrang sama ng pakiramdam, para kang mahimatay, mga ganun. Kasi kagigising mo lang nun nangyayari sa akin yan dati, tagal. At saka sa umaga naman yung parang pagkagising mo lang, parang mahimatay ka na, parang hindi mo na kaya magpunta sa CR, mga ganun. Tumakay mo yung napakiramdam yung nangyari sa akin, pero kinaya ko yun. Hindi ako naggamot, sa totoo lang. Maniwala kayo sa akin, hindi ako naggamot pero kinaya ko. At least nagagawa ko lahat sa ngayon. Wala na akong naramdaman at malaki talagang pasalamat ko kay Lord. Minsan kasi, kaya siguro, ito pala guys, paliwanag ko sa inyo. Minsan kasi parang nakikita nyo sa mga ganito, nagbablog ako, na medyo stress yung mukha ko. Dahil nga po yan sa puyat ko na. Dahil po yan sa trabaho ko, sa pag-aangkas ko. Minsan kasi ating gabi na ako umuwi. Yun, kasi pag galing ng trabaho, mag-aangkas pa po ako niyan. Ganon ka sipag si Kuya James nyo. Kaya medyo, ang mata ko minsan, medyo may eye bag, medyo puyat, medyo may mga wrinkles yun. Dahil nga po yan sa kasipagan ko, kasi marami pa akong pangarap sa buhay na gusto kong mangyari sa ngayon. Lalo na ngayon, pag tungtong ng 2024. Marami akong ipapagawa. Marami akong gusto. Inuuna ko yung bahay ko. Yun po. At sana makatulong po ito sa inyo. God bless po sa inyong lahat. At ipag-pray ko talaga na gumaling kayong lahat.